Wow! 10 million pesos yung pwedeng ikaso sa akin. Grabe naman mga takutan moves ng abogado na to Pag-disbar natin yung abogado ng Copper Mass PH. Gross ignorance of the law yun! Talagang lantarang mali-mali yung sinasabi ng abogado ng Copper Mass PH. At yung mga ganyang abogado na nananakot, na wala namang basihan, kung mali, go on the offensive. Siya mismo galing sa buhay na Alright. But there was no opportunity to discuss. Ina-expect ng sandigan bayan, ang pinakamalugo, pinakasinungaling, pinakapalpak. Hello mga kabugados! Yes, naka-mask ako ngayon. And ang mask ko, walang butas. And syempre, ang tanong, bakit ako naka-mask? Kasi, ang episode natin ngayon mga kabugados is tungkol sa Copper Mass at ang reaksyon ni Doc Adam sa Copper Mass at ang bantang legal action or yung Cease and Desist Letter na pinadala ng Copper Mass kay Doc Adam. Salamat kaya Attorney Peterson po na nag-alert sa akin sa issue na ito at sabing mag-react daw ako tungkol sa issue na ito. And yes, we will react kasi nandito tayo sa side ng science, sa side ng totoo, sa side ng freedom of speech. Hindi tayo magpapa-silence. O, diba? Bongga! Kung kailan na tinanggal ko yung mask ko. Pero thank you again kaya Mara Chua para sa ating cloth mask. Cloth mask po are very effective against the COVID pandemic according to the experts. Basta fully covered at walang butas yung inyong mask. And of course, doon naman sa mga mas may kaya, mga mas sosyal, bili po kayo ng mga surgical mask for your everyday use as a reminder in the fight against COVID-19. So as I said, in today's episode, papanoorin natin yung YouTube episode ni Doc Adam kung saan kwento niya at shinare ni Doc Adam na mayroong pinadalang letter ang Copper Mass to their lawyer kay Doc Adam. For Doc Adam daw to cease and desist in tarnishing the goodwill of Copper Mass. May goodwill ba? Kung nag-cease and desist letter kayo ngayon tapos nalalaman namin kung mga pinag-gagawa niyo at mga pag-cease and desist letter niyo sa mga vloggers, baka wala ng goodwill. Anyway, tingnan natin kung ano yung mga legal liabilities ni Doc Adam, kung meron ba. At ano ba pwedeng gawin ni Doc Adam? Hindi man pwedeng mag-vlog lang tayo, di ba? Kung merong mga maling legal moves ang Copper Mass at yung lawyers nila, meron bang pwedeng gawin si Doc Adam? Kasi alam nyo naman, in life, offense is the best defense. Hindi pwedeng puro lang tayo, defensive moves. Kung merong dyan, bully, or parang nagsa-silence, di ba? Kailangan lumaban ka, otherwise, bubuli ka talaga. Walang maaapi kung walang magpapaapi. Tandaan nyo yan. Kaya, Doc Adam, sana makarating sa iyo ito. Ang aking advice sa iyo later. Okay, let's dive in mga kabugados. But before that, don't forget to click like, share, and subscribe. Please like our YouTube video kung gusto niyo po ito para malaman namin kung gusto niyo mga ganitong content. And please share kung natutuwa kayo sa ating content. Kung hindi naman kayo natutuwa, okay lang. Huwag po kayo matuwa, lalo na yung mga taga-Copper Mass. Baka hindi po kayo matuwa sa video na ito. You can click dislike kung ayaw nyo. Okay lang. You have the freedom. Not freedom of speech, no? Freedom of click. Click nyo yung dislike.
Okay, panoorin natin yung parte ng video ni Doc Adam on the letter of compromise. It appears that you made some statements that tarnish the goodwill of Coppermas Philippines. You claim that our client's product does not offer protection for the reason that it has a hole in it. Hindi ko sinabi yan. Sinabi ko na yung mga masks na may holes or vents are not recommended by multiple medical bodies. I also said that hospitals do not recommend these masks. Kung gusto ninyo gumawa ng isang mask na may isang malaking butas sa harap, kayo ang bahala dyan. Hindi naman ako tagagawa ng isang mask. Siyempre, doc na ako. Like, parang hindi mahirap gumawa ng isang mask. Kailangan yung pangtenga, tapos takip. Bakit gusto ninyo maglagay ng isang butas sa harap? Hindi ko gets. Hindi mahirap yan. Kung ayaw ninyo na pag-usapan natin ang mask ninyo, edi huwag kayo maglagay ng butas sa harap. Hindi mahirap yan. But yun nga, hindi ko sinabi yan. Maybe panoorin ninyo ang video ko. Sabi niya, Doc Adam, hindi naman niya sinabing hindi nag-o-offer ng protection ang copper mask, no? And sa video ni Doc Adam, it's just really factual and medical, no? Na sinasabi niya, ang mga mask na may butas ay hindi recommended by medical bodies. And of course, isa sa mga medical bodies or hospital na sikat sa Pilipinas dahil magaling lumaban against COVID-19, no? Sumikat itong hospital na ito is Makati Medical Center. And naging viral yun sa Facebook na isa sa mga parang policy ng Makati Med ay hindi payagan or hindi i-allow ang mga nakamask na may butas inside their hospital. Gusto nila surgical mask or cloth mask. Kung very cautious yung mga tao, double masking. Mas okay pa yun, no? So, mga doktor mismo, talagang mga experts against infectious diseases and against COVID-19 ang nagsasabi na this is not a recommended mask to wear or allow, especially in hospital settings. And si Doc Adam, as a doctor, inuulit lang niya yun based also on his own medical expertise or medical opinion. So, yung sinasabi ng Copper Mask PH na tina-tarnish ang goodwill ng Copper Mask PH doesn't seem to be very truthful statement dun sa letter. So, meron ng misrepresentation kagad. Baka natamaan si Copper Mask PH dahil may butas yung Copper Mask. So, feeling niya, dahil sa mga statements ni Doc Adam sa video niya, pinapatamaan at sinisira ng Copper Mask PH. But technically, dun sa mga statements ni Doc Adam, in general against mask na may butas, does not apply specifically to Copper Mask PH alone. So kung natamaan si Copper Mask PH, hindi na yung kasalanan ni Doc Adam. Nasa YouTube video, totoo, yung Copper Mask PH, minention yun, or nandun yun sa mga pictures, sa mga discussion ni Doc Adam. But yung statement against Copper Mask PH is not against Copper Mask PH lang, or specifically. Again, it's about mask na may butas. So, hindi pwedeng mag-feeling-feeling si Copper Mask PH na na-tarnish yung goodwill niya. Nagbibigay ng general opinion but an expert medical opinion si Doc Adam on masks na may butas. Na hindi effective nga yun or hindi recommended in the fight against COVID-19. Okay, so sa unang statement pa lang ng Copper Mask PH, parang may misrepresentation na yung lawyer na nagsulat nitong letter na to. Pakinggan pa natin. Maligns, taints, and discredits the reputation of our client, as it puts upon the mind of the readers that the Copper Mask does not offer protection from COVID-19. Kung ayaw ng tao bumili ng isang mask na may butas, pagkatapos ng video ko, maybe that's because they've been educated about the risks of having a mask with butas. Ang ginagawin ko lang ay nagbibigay ko ng knowledge sa tao to make informed decisions. Sigurado ang protection. Sigurado ba? Talaga ba? Is there really sigurado protection wala sa mask nyo? Please be reminded that such acts of yours constitute the crime of libel. Talaga ba? Libel? Tignan natin kung ano ang ibig sabihin ng libel. I mean, hindi ako Abugado, kaso hindi naman ako tanga. A published false statement that is damaging to a person's reputation. False?
nagsinungaling ba ako? Hindi. Hindi ako nagsinungaling. Hindi ako tanga. Gusto ko sabihin dito that, you know, most videos I do, people threaten me with legal action. So syempre, I've taken some time to educate myself on law. Kahit hindi ako abogado, naintindihan ko pa rin ang batas. That's good for Doc Adam, no? Tama yan. Syempre, lahat naman tayo dapat may alam sa batas so as not to violate the law. Alam natin kung ano yung hindi lalabag sa batas. So, good move on the part of Doc Adam on that, no? And tama siya na in general, ang libel must be a false statement. But of course, Doc Adam lives in Australia, which is a Western country, which is a bit more progressive on the issue of free speech. Sa Pilipinas po kasi, ang batas natin on libel, which we've discussed in a previous episode nung pinanood po natin ng Record of Youth at pinag-usapan po natin ang mga elements ng libel, no? Sa Pilipinas po kasi, ang ating batas sa libel galing pa po sa mga Espanyol nung Spanish period. The revised penal code was a law enacted in the 1930s. So, medyo antiquated, if not totally antiquated na yung ating batas on libel, no? But the courts, especially the Supreme Court, is trying to evolve and make it more progressive, which is correct. But unfortunately, sa Pilipinas, kahit na hindi false yung statement na sinasabi mo, kahit totoo pa yan, minsan, pwede ka pa ding makulong or maparusahan under libel. But tama si Doc Adam in general. So, kung totoo yun, yung sinasabi niya, which is just medical advice or a medical opinion, kahit masira yung reputasyon ng Copper Mass PH doon, or kahit anong tao or anong korporasyon or anong issue, may doktor na magbigay ng opinion, masira yung imahe nitong isang bagay o tao or korporasyon dahil tama yung medical opinion. Ito yung totoo. Diba? Minsan, sa batas, meron tayong tinatawag na damage without injury. Sa batas, kahit masiraan ka, masaktan ka, may mawalang pera sa'yo, may mawalang opportunity, pero hindi na violate ang legal right mo, meaning walang injury, iba po ang damage sa injury, hindi pa din liable yung tao for the damage. Kahit ma-damage ka niyan. As long as walang injury. So what is injury? An injury is a violation of someone's legal right. There must be a right that was violated. Ang damage, on the other hand, is yung actual material, financial, opportunity, or opportunity cost na nawala dun sa tao na damage. And usually, injury leads to damage. But that's not always the case. So, usually sa freedom of speech, pag nag-exercise ka ng freedom of speech mo, you can and will damage other people kasi yung opinion mo, o parang paano i-interpret itong action ng isang tao, ng politician, ng public figure, ng isang company, ng isang business that is involved in public interest. And we can say copper mask, dahil nagbebenta siya ng mask and saying it's a protection during the pandemic, is involved in public interest. Pag may sinabi ka tungkol sa mga ganon, public figure, politician, celebrity, company, kahit ma-damage sila, hindi yun injury. Because they have no legal right not to be discussed, not to be talked about. The public, on the other hand, actually has a right, and any member of the public has a right to discuss, criticize, comment, magbigay ng opinion sa mga public figure, celebrity, politician, and even businesses. Lalo na kung involved nga sila sa mga pampublikong issue or public interest. So yan yung tinatawag na damage without injury. And yun yung pakiramdam ko dito sa issue na ito.
kahit masiraan pang copper mask PH dahil sa medical opinion ni Doc Adam, that is damage without injury. Because Doc Adam and Filipinos have the right to be informed and have a right to give opinions or criticize copper mask PH, especially if the criticism is true, if the medical opinion is sound, is reasonable, or has basis. Walang legal violation doon. Kahit na may damage. Kahit na mawala ng business si Copper Mask, madaming hindi bumili ng mask ni Copper Mask, that's damage. Right? Nawalan siya ng customer, ibo-boycott siya. Or nawalan siya ng reputation, na damage, tarnish yung reputation niya. That's damage without injury. Now you know, dapat alam din yun ang abogado ng Copper Mask. Pakinggan ba natin? In which event you will be held criminally and civilly liable and be subjected to the payment of damages amounting 10 million pesos, cost of suit, attorney's fees, imprisonment for a minimum of 6 years. Okay, wait. Una, saan naman nakuha ng abogado yung 10 million pesos? Nag-compute na ba siya kagad ng damage to the Copper Mask PH dahil sa video ni Doc Adam? Saan niya hinugot yung numbers na yun? Diba? Inimbento ba niya yun? Or tinapon niya lang yung number na yun to scare Doc Adam na, wow! 10 million pesos yung pwedeng ikaso sa akin. Huwag na lang ako magpo-post ng video about Copper Mask PH. Grabe naman mga takutan moves ng abogado na to Gusto ninyo ako ipakulong dahil sinabi ko na may butas ang mask mo. Kahit may butas ang mask mo. Sinabi mo na ang mask namin ay may butas? Oo, may butas. Ipapakulong kita. Ano? What? We are ready to file to have you deported back to the Philippines should this letter remain unheeded. So, teka lang. Nagtatrabaho ko bilang isang doktor dito sa Australia. Tapos sinabi ko na may butas ang mask mo. Tapos dahil dyan, you want to deport me to the Philippines to put me in prison. I mean, hindi ako abogado, but like, this seems a little bit... By the way, check this channel out. Can they deport me? Hindi ko alam. I mean, I'm not even a Filipino citizen. Ipapa-deport daw si Doc Adam. And to the lawyer of Copper Mask PH, no? Sa gumawa ng Cease and Desist Letter. Mga pwedeng mag-research ka naman ng maayos. Panyero. Diba? With all due respect kasi syempre, I assume, meron kang legal license, diba? Bar passer ka. Pero hindi mo naman pwedeng ipa-deport ang isang Australian citizen even if i-violate niya yung anti-cybercrime law or anti-cyber libel ng Pilipinas. Maybe ang iniibig mong sabihin, ang gusto mong gamitin na word instead na deportation or ipa-deport is extradition or extradite. So, parang hindi mo naman alam yung legal jargon natin. Dapat technical ka, specific. Kasi baka ma-mislead or ma-misinform mo yung tinatakutan mo, di ba? At saka kawawa naman yung kliyente mo, si Copper Mask PH. Binabayaran ka ng, I'm sure, malaking attorney's fees. Tapos, medyo mali or mali-mali talaga yung ginagamit mong legal terms or legal jargon. Hindi deport. Ang dapat panakot mo kay Doc Adam, extradite. Or baka naman kaya mo sinabing deport, dahil gusto mong ipalabas kay Doc Adam na mabilis lang or madali mo lang siyang mapabalik sa Pilipinas. Kasi pag ginamit mo yung word na extradite, malalaman ni Doc Adam pag research niya yun na mahirap mong gawin yun. Diba? Kasi po ang extradition requires an extradition treaty. Kailangan may kasunduan or agreement between two countries, Philippines and Australia in this case, na i-assist ng isang bansa, yung isang bansa na ibalik or itapon pabalik sa bansa na yun ang isang suspect or criminal, lalo na kung fugitive. So, kailangan ng extradition treaty.
And ang extradition treaty, may mga requirements yan bago yan na pumasok sa extradition treaty. Hindi ko nabasa yung extradition treaty ng Philippines and Australia, but common in most extradition treaties na bago gumana ang extradition treaty, yung crime doon sa bansa na yon tsaka yung criminal na hinahabol ng bansa, dapat crime din doon sa isang bansa na hinihinga ng tulong ng Pilipinas, or in this case, kung saan ang Coppermas PH. And yes, merong libel sa Australia. Criminalized ang libel sa Australia, but not in the same way as in the Philippines. Sa Australia, mas may leeway sila doon sa freedom of speech na pag totoo, pag medical opinion yan, na totoo, na nagko-comment sa isang issue at unfortunately may nasisiraan, it will not be prosecuted. It cannot be prosecuted as libel in Australia. Sa atin kasi, meron nga tayong aspeto sa Pilipinas na truth sometimes is not a defense. Diba? Pero sa Australia, iba po yung batas nila doon. So I doubt na mapapa-extradite si Doc Adam sa Pilipinas. Kaya ginamit na word ng abogado ng Coppermas, deport. Pero ano ba yan, Panyero? Parang hindi mo naman pinapakita yung pagiging abogado mo. Dapat ginamit mo yung word na extradite. Hindi naman immigrant si Doc Adam, hindi naman Pilipino to. Paano mo siya ipapa-deport pabalik ng Pilipinas, di ba? Kaya kahit hindi abogado si Doc Adam, sabi niya, di ba? Hindi ako abogado, pero it blew his mind daw na ipapa-deport. Hindi naman siya Pilipino. Tamo, nagmukha ka tuloy Panyero na parang hindi abogado. Feeling ko yun yung feeling ni Doc Adam, di ba? So, please use the right legal term, Panyero. Okay, pakinggan pa natin. Like, nakakaman ko talaga. Like, I've been making YouTube videos now for several years, and the more I see this culture of like rich versus poor, it's just really bad. It's just really bad. Ano ang nangyayari sa Philippines kapag mayroon isang malaking negosyo katulad nito that is scaring small vloggers and YouTubers na kumikita ng maliit na sahod lang? What is going on? Hindi lang yon ang nangyayari dito. There are celebrities promoting this mask. And these are not small celebrities. Big celebrities. Ang daming mali dito. Naintindihan ba ang mga tao kung bakit kasama ito para sa society? Do people realize how bad this kind of thing is for society? This culture? Ang nangyayari dito kasi people's free speech is being stifled. Ayaw na tao magbigay ng opinion nila tungkol sa kasi nga natatakot sila. Okay, so malinaw ang punto ni Doc Adam dito, no? And ang huling tingnan natin dito is, kahit natakutin siya ng abogado ng Coppermas PH at ng Coppermas PH with legal action, will it prosper even in the Philippines? Pwede ba siyang makulong ng libel dito? Sa sinasabi kasi ni Doc Adam, lalo na kapag na-review to ng judge, pag napunta na to sa korte, or even just sa prosecutor or sa fiscal, matatalo ang Coppermas PH. Fearless forecast, the Falcis forecast. Matatalo ang Coppermas PH. Kasi kahit sa Pilipinas, sa batas natin on libel sa Revised Penal Code, kung mayroong good motive ang isang tao for saying something defamatory na nakakasira ng reputasyon ng ibang tao, or in this case, Coppermas PH, if there's good motive, if there's justifiable reasons, bakit mo sinasabi yon, yung nakakasirang bagay or salita na yon? Hindi yung libel. May depensa ito si Doc Adam sa Pilipinas. So madidismiss yung libel case na ipapile ng Coppermas PH. Sayang lang yung attorney's fees na binabayad ng Coppermas PH dyan sa lawyer nyo
Copper Mass PH. Matatalo lang kayo. So hanggang cease and desist letter lang kayo kasi baka akala nyo maluloko nyo lahat ng mga vloggers o lahat ng mga nagkikriticize sa Copper Mass PH na kaya-kaya nyo silang takutin at i-silence. Diba? So matatalo ang Copper Mass PH dito because it won't be libel. Itong mga sinasabi ni Doc Adam. Kasi kung gano'n, di dapat libel na pala yung sinasabi ng Makati Medical Center. At lahat ng mga ibang doctors who advise against wearing copper mask, the copper mask of Copper Mass PH sa hospitals, sa workplace, sa crowded, air-conditioned areas. Libel na yun. Diba? Sila din, dapat dama, hindi lang si Doc Adam. Hindi lang yung mga vloggers. But of course, we know, common sense lang kahit hindi abogado. That cannot be the case. Hindi pwede maging libel yun kasi nga, nagbibigay lang ng tamang medical advice or medical opinion si Doc Adam, ang Makati Medical Center, ang mga ibang doktor who say that. Even me, hindi ako doktor. If I say that, pwede ba ako kasuhan ng libel ng Copper Mass PH? Of course not. Because I'm basing it on the medical advice of actual experts. And there's a good and justifiable motive for me to say it. I want to help the public be informed na pag may butas yung mask nyo, pwede pa din makapasok ng virus dyan. So hindi yan adequate protection against COVID-19 or other viruses. Of course, Copper Mass PH can try to sue me. Kasuhan nyo din ako ng libel? Takutan nyo ako ng libel? Padala nyo ako ng cease and desist letter? Go ahead! I eat libel cases for breakfast. I've survived numerous libel cases. Wala yan. Meron din ako mga abogado, syempre. Filean nyo ako. I have an army of lawyers ready to defend me. Charot! Hindi naman. Meron tayong naka-retainer. Meron tayong family lawyer, di ba? May lawyer yung family namin. So, go lang! Kasuhan nyo din ako, Copper Mass PH, di ba? Sayang lang yung pera nyo. Ako, well, sayang din yung pera ko. Sayang din yung pera namin, di ba? But just to prove a point, lalaban talaga ako. Di ba? Ipapadismiss ko yung ipafile nyo. Kung mag-file man kayo, go ahead. Try it. So, feeling ko dapat si Doc Adam, to Doc Adam, huwag ka masyadong matakot. Una, hindi ka nga Pilipino, Australian citizen ka. So, mahirap kang deport. Or dapat yung term na is extradite. Di naman yan libel sa Australia. Sa tingin ko hindi ako expert sa Australian law. So, you can research it on your own, Doc Adam, pero feeling ko, hindi yan libel sa Australia. Hindi din yan libel dito sa Pilipinas. Kasi may depensa ka. May mga nakakasirang bagay that will not be prosecutable as libel. So, huwag ka masyado matakot, Doc Adam. And lastly, siguro, ito yung sinasabi ko kanina na offense is the best defense. To Doc Adam, kung pinadala ka ng ganitong cease and desist letter ng lawyer ng Copper Mass PH na sinabi ko na kanina, walang basihan to threaten you, nag-iimbento, 10 million pesos in damages, saan niya hinugot yon? Gumamit ng maling-maling salita, deport, instead of extradite. Ay, Doc Adam, go on the offensive! Kasuhan mo yung abogado ng Copper Mass PH ng disbarment. Madali lang yan, Doc Adam, kahit nasa Australia ka. Diba? Pwede ka mag-file online or sa mga kaibigan mo dito, kung kaibigan mo si Attorney Libayan ng batas natin. Pwede ka magpatulong sa kanya. Kahit ako, willing naman akong tumulong, di ba? Pa-disbar natin yung abogado ng Copper Mass PH. Kasi yung ginagawa niya, yung pagbigay niya ng ganong cease and desist letter na walang basihan, na tinatakot ka lang, at mali-mali yung mga sinasabi niya, that's legally unethical.
sa legal ethics namin mga abogado, that's not good. That's not allowed. Plus, sabi ko nga kanina, sabi sa'yo, i-deport ka daw. Dapat extradite. Gross ignorance of the law yun! Gross! Nakakasuka! Nakakadiri! Gross ignorance! Talagang lantarang mali-mali yung sinasabi ng abogado ng Copper Mass PH. So, kung ito yung abogado ng Copper Mass PH para matigil na yung mga gatong pananakot, you can go on the offensive. Doc Adam, kasuhan mo ng disciplinary case sa IBP, Integrated Bar of the Philippines. Tapos, aangat yan sa Supreme Court. Tapos, magiging jurisprudence na yan. Mababasa na lahat ng mga law students, tsaka ng mga law professors, tsaka ng mga lawyers. Yung kaso na yan. At yung mga ganyang abogado na nananakot, na wala namang basihan, at hindi naman ginagawa yung kanilang trabaho ng maayos, to be faithful to the law, to Philippine laws, including freedom of speech, not just the law on libel and the revised penal code. Matatakot maging mga ganyang abogado yung mga ganyang abogado. So, we cannot always be on the defensive, Doc Adam. Okay, of course, syempre prepared ka kung kasuhan ka man. But how do we deter and punish itong mga salbahe at may mga kalokohang tao sa lipunan na tinatakot yung mga nasa tama? Nasa tama ka. Doc Adam. So, huwag kang matakot. Ako, alam na yan ng mga taong pwedeng mag-google. Wala akong takot, honestly. Kahit malaking tao pa yan, Goliath. David versus Goliath, okay lang. Malit lang tayong tao. We're nobodies. They're somebodies. They're well connected. Okay lang. Kaya natin yan. Why? Because we're educated. So, even if they're well connected, but because we're well educated, kaya nating labanan yung mga alipustang, mga mayayaman at makakapangyarihan. Okay, so sana meron po kayong natutunang aral dito sa mga kabogados natin, hindi lang kay Doc Adam. Kung may mga ganitong cease and desist letter na mali-mali, mag-consultant kayo sa abogado, di ba? Pakita nyo, attorney, may pinadala sa amin cease and desist letter. Tama ba to? Kung mali, go on the offensive. Kasuhan ng disciplinary case yung lawyer na gumawa niyang cease and desist letter niya. Because that's unethical. So kung takot ka Dong Adam or tinatakot ka na mawawala yung lisensya mo, your medical license, ang dami yatang nananakot sa'yo, di ba? Na papatanggalin ang iyong medical license. Ibalik mo. Ibalik mo yung banta na yun para tigilan ka nila at matuto din sila ng leksyon. Kasi kung nasa tama ka, you have nothing to be afraid of. Hindi mawawala yung medical license mo, di ba, Doc Adam? Tama lang yung mga sinasabi mo. It's just based on science and medical opinions. Pero sila naman yung nagpapakalat ng mga mali at pinipigilan yung tama, dapat turuan sila ng leksyon. Okay! Thank you for watching our episode, mga kabogados. Sana nanonood din si Doc Adam. Baka mapanood niya to, pero yun ang advice ko sa kanya. Please click like, share, and subscribe. And comment down below kung anong mga opinion nyo sa issue na ito. May mga iba na din mga nag-react dito, of course, mga doctors, and of course, si Attorney Libayan ng batas natin. Ako, ang punto ko dito is on being the offensive. Hindi pwedeng defensive lang. That's my legal advice to Doc Adam. Okay, see you sa ating mga susunod na episodes. At kung gusto nyo pa malaman ang issue ng libel, magkaroon pa po kayo ng mas malalim na kaalaman tungkol sa issue ng libel sa Pilipinas,
sa revised penal code. Balikan niyo po yung episode ko sa Record of Youth when we discuss the elements of libel. See you sa mga susunod na episodes, mga kabugados!